Iba rin itong style ng management nitong si Senate President Sherwin Gatchalian. Akalain nyo yung dalawang senador na nakakulong ay binigyan ng posisyon na chairman ng komite. Si Senador Jingo Estrada ay binigyan ng posisyon as chairman ng Committee on Electoral Reform. Ito naman si Marcoleta, Senador Marcoleta, ang ginawang chairman ng Committee on Tourism. Aba, parehong magagandang komite yan. Electoral reform tungkol sa reforma talaga sa eleksyon at iba pa. Pagkatapos tourism, abay napakalaking business ng tourism. Pag maraming turista, maraming pera ang Pilipinas. Maraming makakatrabaho, kikita ang mga negosyante, airlines company, mga hotel, resort at iba pa. Di ba? Yun ang tourism eh. Pero ang problema, nakakulong. Parehong plunder ang kaso. Si Marcoleta ay plunder ang kaso dahil dun sa pagtanggap ng malaking donasyon. Si Estrada naman, suspendido na ngayon at nakakulong nga dahil naman sa plunder ng flood control issue. So, pero ibig sabihin, itinuturing silang senador pa rin. Dahil sila naman ay hindi pa guilty. Tama yun. Kung papaano silang mag-hearing, yan ang hindi natin alam. Okay? Pero ang mahalaga rito, na-establish ni Senate President Gatchalian na kahit nakakulong yung dalawa, itinuturing nilang senador pa rin, hindi pa naman talaga guilty, at binibigyan ng pagkakataon. Kung paano gagawin nila yung trabaho nila, yun ang ating aabangan. Pwede bang magkaroon ng public hearing online? Nasa kulungan, bawal gumamit ng laptop at cellphone sa ng kulungan eh. O barang consideration na lang kahit alam namang mahirap gawin. Pero sa isang banda, ang mensahe dyan, itinuturing pa silang senador. Yun. Kung paano nga nila magagawa yung trabaho nila, ibang issue na yan. Kung sila papalagan ng korte na sila mag-hearing, ang korte na may control. Alam naman natin ang kahit na sino na may mga kaso, ang korte ang may control dyan, hindi ang senado, hindi kung sino man. Parang pulis, pag ang pulis nagkaroon ng kaso, nakakulong, korte ang may control dyan, hindi PNP. Ganoon din po sa mga sibilyan. Pero nagpapakita lang na itong ginawang ito ng liderato ng Senado ay mayroong idinidelegate nila, ibig sabihin, binibigyan ng pagkakataon na kahit nasa oposisyon, magkaroon pa rin ng mga chairman ng komite. Kasi alam niyo sa Senado, mas marami yung chairman yung posisyon kaysa senador. Ang senador kasi 24 lang. Okay? Ang chairman ng mga committee, major committees niyan sa Senado, mahigit na 50. Kaya nga yan, mayroong senador 3 hawak eh. Mayroong 2, mayroong 3. Tapos vice chairman, parang sunod-sunod yan kung sino-sino. Ang inaabangan ko at hindi binigyan ay si Bato de la Rosa. Ibang issue naman yun. Ayun, si Senador de la Rosa hindi nakakulong, nagtatago nga lang. Dapat binigyan ng committee rin yun. Committee on Public Order. Di ba? Para malaman natin kung anong gagawin niya yan. Kasi sa Committee on Public Order, kasama yung issue ng mga ganyang pagtakas, nagtatago, wanted, peace and order, pagrespeto sa batas. Yun yung mga, at kung ano pa. Siya naman ay senador pa rin eh. Malam mo, pag binigyan ka ng chairman ng committee, biglang pumasok at gawin ng trabaho. Si Senador Bato, pwede siyang mag-online public hearing kung sakaling chairman ng committee kasi hindi naman pinagbabawalan siya ng korte kasi atlag siya eh. Kahit nasa bundok siya, kung may signal, o kung saan man siya nandun, basta may signal, pwede siyang mag-participate online. Kaya nga lang, matitiris ng mga otoridad pagka gumamit siya ng cellphone o laptop, malalaman kung saan siya nandun. Yun ang mahirap. Ang pinakamahirap na kalagayan ng kay Bato. Kasi may warrant of arrest siya, anytime siya huhulihin, gusto mag-participate sa Senado dahil regular session na ngayon, wala din niya magawa. Gusto rin mag-participate siya siyempre sa impeachment trial, hindi rin niya magawa. Yun ang pinakamahirap na sitwasyon. Senador ka nga, hindi mo magawa yung trabaho mo. Ayaw niya lumabas dahil mahuhuli siya, makukulong. Siguro kung si Senador Bato ang kaso niya nandito sa Metro Manila o sa Pilipinas, malamang lumabas na yan, nagpapakulong na yan. Kaya problema ko sa ICC ay malaki ang gastusan doon. Baka nabalitaan ni Bato na gumastos na ng bilyon ang dating Pangulong Duterte na kanyang amo. Nung sila magkakasama pa. Pero hanggang ngayon nakakulong, hindi pa nga nag-uumpisa yung trial.
Isipin mo, laki-laki na ng ginastos ng mga Duterte sa kanyang mga abogado. Wala pa yung actual trial, magsisimula pa sa November. Isang taong mahigit na nakakulong, wala pang trial, di ba? Yung actual trial tungkol sa merito ng kaso, tungkol sa crime against humanity, hindi pa nag-uumpisa. Pero malaki na ubo. Siguro yun ang kinatatakot, di ba to? May malaking gastusan yan. Kung totoong 100 milyon ang bayad sa isang abogado sa loob ng isang buwan o 150 ay isang, naku, talagang mahirap yun. Kaya talaga hindi mo papahuli si Bato. O yun ang mahirap. Pero senador pa rin siya. Okay? Ako naman naniniwala talagang 24 pa rin ang senador ngayon. Yung nga lang 3 magkakaiba ang kaso at problema. Isang nagtatago, 2 yung nakakulong. Okay? Kaya 21 lang yung nakapag-participate ngayon sa second regular session ng Senado at saka sa impeachment court. Ayan po yan. So, loaded na. Napakarami yung trabaho. Yung Blue Ribbon Committee gusto mag-imbestiga, ayaw naman ng minority. Ano ba yan? Yung mga minority, ang iingay nung naka-recess eh. Sila daw mag-imbestiga. Dapat daw Senado at Blue Ribbon Committee mag-imbestiga sa 18 Malita Boys. At testigo, ganun-ganon. O ngayong nabuo na yung committee. Sabi ni Senador Erwin Tulfo, aba yung mismong minority ang pumipigil sa kanyang gustong gawing ituloy ang hearing. Ano nangyari? Nung wala pa ang Senado, ang iingay ng oposisyon, magpa-imbestiga daw sa flood control issue. Ngayong nag-resume na ang Senado at mag-iimbestiga na ayaw na. Dahil ba sa baka mabanggit doon at baka matalakay din sa Blue Ribbon Committee sa Taguig na kung yung mga gunita ay mayroon ng na-discover ebidensya at testigo si Ping Lacson. Hindi na dinaan sa Blue Ribbon Committee, idinirekta na sa Office of the Ombudsman yung kanyang mga ebidensya. At sabi ni Ping Lacson, umpisa pa lang yan. Marami pang susunod dahil ongoing pa ang paghuhukay ng mga issue doon sa sinasabing bilyon-bilyon. Ang report ng isang araw, umabot daw ng 14 billion. Akala ko 7 billion lang eh. May report ng isang araw, umabot daw ng mga 14 billion. Ang flood control project, infrastructure project, dyan sa Taguig ng mga Cayetano. Hindi ko sinabing mayroong illegal. Sinabi ko lang ganun kalaki ang pondong napunta ron. Ayan. Ngayon, yan ang sinusuri ngayon ni Ping Lacson. At nakakita na sila ng posibleng basihan. Kaya nga dinala niya sa ombudsman ang mga ebidensya na nagsasabing meron ding pagkakamali, meron ding problema na dapat ipaliwanag ang mga Cayetano, lalo na si Alan Peter Cayetano, senador. Ayun. Siguro baka yun. Dahil pagka kasi yung ibang ebidensya dinala sa ombudsman, pag dinala sa Blue Ribbon Committee yung ibang issue sa flood control, baka mabanggit yun. May expose ang lahat. Alam mo naman, pag lumabas sa Blue Ribbon Committee ang issue, totoo man o hindi, wasak ang pangalan. Ayan. So, kaya ngayon parang gusto ng majority ng Senado at Chairman Tulfo mag-imbestiga sa flood control issue. Aba, hinaharang naman ng oposisyon, nabaliktad na ang sitwasyon. So sabi na nga ba, publicity lang yung gimmick ng oposisyon eh. Nananawagang mag-imbestiga, panagutin daw yung dapat panagutin. Tapos ngayon pwede na mag-imbestiga, sila man ang ayaw. Ang gulo nyo, naghahanap pa talaga yun ng katotohanan? O gusto rin yung pagtakpan ng katotohanan? Nagtatanong lang po.